Sa gitna ng puting kwarto ng isang pampublikong ospital dito sa Cebu, yakap-yakap ko ang aking bagong silang na anak. Ramdam ko ang bawat mahinang hininga niya sa aking dibdib, isughimalang nabuo sa gitna ng mga guho. Sa paanan ng aking higaan, nakaluhod si Julian. Humahagulgol siya. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha habang pilit na inaabot ang laylayan ng aking gown. Sa labas ng pinto, tanaw ko ang dalawang pulis na naghihintay na pusasan siya at ilayo sa paningin ko habang buhay. Sabi niya, ginawa niya ang lahat para sa pamilya. Sabi niya, mahal niya ako. Pero tiningnan ko lamang siya ng may malamig na mga mata. Ang mga mata ng isang babaeng minsan niyang ikinulong sa sarili niyang pangarap para lamang patayin ng dahan-dahan. Actually, Angie, be professional. Your emotional drama is ruining this project. Stay at home, or Julian will lose everything because of your stupidity. Ang matalas na boses ni Camille ang bumasag sa aking gunita. Tila isang mabilis na sampal na nagpabalik sa akin sa malupit na realidad. Nakatayo siya sa harap ng computer sa loob ng aming opisina. Suot ang kanyang mamahaling designer suit na tila ba naging baluti niya laban sa alikabok ng construction site? Ilang minuto pa lang ang nakalilipas. Ang asawa kong si Julian ay nakaluhod sa harap ko. Hinahalikan ng aking 8 buwang tiyan. Nanghako siya na ang proyektong ito, ang social housing para sa mga manggagawa sa pantalan, ang magiging perfect nursery para sa aming anak. Sabi niya, ang bawat tisa at semento na ilalagay namin ay pundasyon ng aming magandang kinabukasan. Naniwala ako. Umasa ako. Pagkatapos ng 7 taon naming paghihintay sa baby na ito, akala ko ay sa wakas, bubuo na kami ng totoong tahanan. Pero nang pumasok ako sa conference room para ihatid ang nakalimutan niyang laptop, dun ko nakita ang katotohanan na mas masahol pa sa pundasyong gawa sa buhangin. Nakatitig ako sa screen ng computer. Ang mga perspective drawings na ginawa ko ng puyat at pagod, ang mga disenyo na nagpanalo kay Julian sa kontratang ito, ay may bago ng pangalan sa title block. Wala na ang pangalang Angelica Soriano. Pinalitan na ito ng Camille Lopez. At ang mas masakit, nakita ko ang log ng electronic signature ko. Ginamit nila ang account ko para aprubahan ang mga supply ng bakal at semento na alam kong substandard. Julian, anong ibig sabihin nito? Nanginginig kong tanong. Halos hindi lumabas ang boses ko sa tindi ng kaba at sakit na namumuo sa aking dibdib. Ang aking puso ay tila ba pinipiga, at ang bawat sipa ng anak ko sa loob ay tila ba nagpaparamdam ng parehong takot. Lumapit sa akin si Julian. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng lambing, ngayon ay naging kasing lamig na ng bakal. Angie, understand the situation. High risk ang pagbubuntis mo. Sabi ng doktor, kailangan mo ng pahinga. Basically, Camille is just helping us keep the project on schedule. Huwag mo nang gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Helping? Ang tawag dito ay pagnanahaw, Julian. Sigaw ko, kasunod ang pag-agos na mga luhang hindi ko na napigilan. Drawing ko ito. Pinaghirapan ko ito. At bakit mo ginamit ang e-signature ko para sa mga materyales na hindi ko naman sinuri? Julian, kapag bumagsak ang building na yan, buhay ng mga tao ang nakataya. Shut up! Sigaw ni Camille. Humakbang siya palapit sa akin at naramdaman ko ang tapang ng kanyang pabango na tila sumasakal sa amoy ng semento sa paligid. You are just a stay-at-home wife now, Angie. Masyado kang emosyonal dahil sa kalagayan mo. Look at you. Hindi mo na nga kayang tumayo ng matagal na hindi hinihingal? Leave the engineering to the experts. Tumingin ako kay Julian, nagbabakasaling may makikitang kahit katiting na pagtatanggol. Pero yumuko lang siya at iniwas ang kanyang tingin. Doon ko naramdaman ang Suvo Vun Bentrong, ang lalaking inalayan ko ng 10 taon ng buhay ko, ang lalaking itinayo ko ang career mula sa wala, ay handa akong itapon para lamang sa ambisyon at sa babaeng ito. Nanginig ang aking mga kamay. Sa gitna ng aking pagkawasak, isang instinct ang nanaig. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone sa bulsa at kinuhaan ng litrato ang screen ng computer, ang ebidensya ng pag-access ni Camille sa account ko. What are you doing?
Sigaw ni Julian. Mabilis siyang kumilos at marahas na hinablot ang aking braso. Sa lakas ng pagkakahawak niya, napadaing ako sa sakit. Ibigay mo sa akin ang phone na yan, Angie? Hindi! Ebidensya ko ito! Pilit kong itinatago ang phone sa likod ko, kahit hirap akong gumalaw dahil sa bigat ng aking tiyan. Actually, Julian, she's becoming a threat to the Soriano name. Malamig na sabi ni Camille habang nakamasid sa amin. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang aking biyenan si Lolo Mario. Ang kanyang presensya ay laging nagdadala ng awtoridad, pero ngayon, ang kanyang tingin ay puno ng put, hindi para sa kanyang anak, kundi para sa akin. Angie, stop this scandal right now! Madiin niyang sabi. Nakapusta ang pangalan ng mga Soriano sa proyektong ito. Kung gusto mong lumaking may ama ang apo ko at hindi sa kalsada, ibibigay mo ang phone na yan at mananahimik ka. We have investors waiting outside. Dad, pati po ba kayo? Hikbi ko. Pati po ba kayo hahayaan niyong gamitin ang pangalan ko sa isang krimen? Basically, it's for the greater good of the family. Sagot ni Lolo Mario. Sa isang mabilis na galaw, naagaw ni Julian ang cellphone ko. Marahas niya akong itinulak paupo sa sofa. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking puson. Napahawak ako sa aking tiyan, pilit na kumakalma para sa aking anak. You are not well, Angie. Sabi ni Julian, habang tinitingnan ang phone ko at binubura ang litratong kinuha ko. Actually, I already called Dr. Mendoza. Sabi ko sa kanya nagiging unstable ka na dahil sa hormonal imbalance. Dito ka muna sa unit natin sa taas. We will have someone monitor you until you give birth. It's for your safety. And the babies. Hindi mo ko pwedeng ikulong dito, Julian. Pakawalan mo ako. Sigaw ko, pilit kong tumayo pero hinarangan ako ng dalawang malalaking security guard na pumasok sa silid. Isa sa kanila ay ang pinsan kong si Emong, na nakayuko at hindi makatingin sa akin. Pasensya na, Ate Angie. Utos po ni Sir Julian. Bulong ni Emong. Pinanood ko silang lumabas ng silid. Narinig ko ang tunog ng lock mula sa labas. Katahimikan. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang sarili kong mabilis na paghinga at ang tunog ng construction sa labas. Ang tunog ng bawat pako na ibinabao nila sa aking danggal. Napaupo ako sa malamig na sahig, niyakap ang aking tiyan. Isang matinding pait ang lumalamon sa akin, pero sa ilalim ng sakit na yon, may isang bagong pundasyon ang nagsisimulang mabuo. Akala nila ay tapos na ako dahil nakuha nila ang phone ko. Pero hindi nila alam, kabisado ko ang bawat linya ng banve na yon. Alam ko ang bawat dumi na itinago nila sa pader. At hinding-hindi ko hahayaang ang unang tahanan na makikita ng anak ko ay isang mundong itinayo sa kasinungalingan. Malamig ang sahig ng model unit, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng dibdib ko habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa kalsada ng Cebu mula sa bintana ng aking kulungan. Walang kurtina ang silid na ito. Hubad ang mga pader, amoy semento, at sa bawat pagdaan ng hangin mula sa siwang ng pinto, tila naririnig ko ang bulong ng mga taong nagtataksil sa akin sa ibaba. Biglang yanig ang buong gusali ng isang malakas na kalabog. Plak! Kasunod nito ang mga sigawan na puno ng takot mula sa labas. Tulong! May nahulog! Ang landrail sa floor 4, bumigay! Napatayo ako ng mabilis pero agad akong napahawak sa pader dahil sa biglang paninigas ng aking tiyan. Ang kaba ko ay hindi lang para sa bata, kundi para sa mga manggagawang nasa ibaba. Alam ko ang design ng landrail na yon. Ako ang nagdrawing niyan. Sinunod ko ang safety standards, pero alam ko kung anong klaseng bakalang inaprubahan nila Camille gamit ang pangalan ko. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko ang mabilis na yabag ng sapatos sa hallway. Bumukas ang pinto. Pumasok si Julian pawis na pawis, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Actually, Angie, look at what you've done! Sigaw niya habang ipinapakita sa akin ang isang live news feed sa kanyang tablet. Bumigay ang landrail!
3 manggagawa ang sugatan at 1 ang critical sa ospital. And guess what? Ang nakalagay sa structural sign-off? Pangalan mo! Ikaw ang architect of record sa particular na section na yan. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Julian, alam mong hindi ako ang nag-utos na gumamit ng manipis na bakal? Camille chose those materials. Ginamit niyo ang account ko. Basically, no one will believe you, Angie. Singit ni Camille nakakapasok lang din sa silid. May hawak siyang panyo na itinakip sa kanyang ilong dahil sa alikabok, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. The digital logs show na ikaw ang nag-login kagabi. Sino ang maniniwala sa isang asawang may mental breakdown at hormonal imbalance? People will just think na nagkamali ka sa computation dahil sa stress ng pagbubuntis. Napahawak ako ng mahigpit sa aking tiyan. Ang hapdi. Ang bawat salita nila ay parang mga pako na ibinabaon sa aking buhay. Ginamit nila ang pinakamasayang bahagi ng pagkatao ko, ang pagiging ina, upang gawin akong kriminal. Julian, asawa mo ako. Bulong ko, ang boses ko ay basag na. Pati ba ang buhay ng mga trabahador, itataya mo para lang sa pera? I'm doing this to save the company, Angie, to save our future. Bulyaw ni Julian. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat ng napakahigpit. Actually, basically, kailangan mo itong pirmahan. Inilapag niya ang isang piraso ng papel sa harap ko, isang affidavit of admission. Nakasaad doon na inaamin ko ang pagkakamali sa design at ang oversight sa material inspection dahil sa aking kalusugan. Kapag pinirmahan mo ito, the Soriano firm stays clean. Papalabasin nating aksidente lang dahil sa health mo at hindi tayo kakasuhan ng mga manggagawa dahil babayaran natin ang hospital bills nila. But if you don't, pagpapatuloy ni Lolo Mario, na ngayon ay nakatayo na sa pintuan. Buburahin kita sa buhay ni Julian. I'll make sure you lose custody of that child once he's born. Sino ang magkakatiwala ng sanggo sa isang inang pabaya sa trabaho at may sira sa isip? Kausap ko na ang mga lawyer sa Cebu. Basically, your word against ours. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Custody. Iyon ang huling bagay na pwedeng nakawin sa akin. Ang anak ko ang tanging pundasyong natitira sa buhay ko, at ngayon, pati iyon ay ginagawa nilang panakot. Isang matinding hiya ang lumamon sa akin. Sa mundong ito ng mga Soriano, ako ang estranjero. Ako ang tagaguhit lang na pinalad na makasal sa anak ng isang makapangyarihang kontraktor. At ngayon, ang pasasalamat na dapat ay utang na loob ko sa kanila ay ginagamit nilang tali para sakalin ako. Pirmahan mo na, Angie, para sa bata, sabi ni Julian, pilit na pinapalambot ang kanyang boses, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas. Tumingin ako sa papel. Tumingin ako sa labas ng bintana kung nasaan ang mga sirena ng ambulansya. Naririnig ko ang iyak ng mga asawa ng manggagawa sa ibaba. Doon ko natanto. Ang bawat guhit ko sa papel ay hindi lang para sa sining. Ito ay para sa buhay ng mga tao. At kung pipirma ako, hindi lang ang sarili ko ang binibitay ko. Binibitay ko rin ang katarungan para sa mga taong umaasang ligtas ang kanilang tirahan. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Nanginginig ang aking kamay. Ngunit sa halip na pumirma, mariin kong itinusok ang dulo ng ballpen sa gitna ng dokumento hanggang sa mabutas ang papel. Hindi ako pipirma, madiin kong sabi habang nakatingin ng diretsyo kay Lolo Mario. Ang pundasyon ng pamilyang Soriano ay bulok na, at hindi ko hahayang ang pangalan ko ang maging plaster na tatakip sa mga dumi nyo. You'll regret this, Angie, tili ni Camille. Marahas nilang isinara muli ang pinto. Narinig ko ang tunog ng kadena sa labas. Ikinulong nila ako ng tuluyan, pero habang nakaupo ako sa dilim, naramdaman ko ang isang mahinang kaluskos mula sa kabilang kwarto ng model unit. Ang kwartong walang CCTV. Isang boses ang narinig ko sa labas ng maliit na ventilation window. Ate Angie? Ate, gising ka ba? Si Emong to. Naramdaman ko ang muling pagpintig ng pag-asa.
Hindi ako pwedeng sumuko. Dahil kung ang gusaling ito ay binuo sa kasinungalingan, sisiguraduhin kong ang katotohanan ang siyang gigiba sa lahat ng ito. Emong? Emong, ikaw ba talaga yan? Halos pabulong ang boses ko, natatakot na baka ang bawat hininga ko ay naririnig ng mga mikropo na posibleng ikinabit ni Julian sa loob ng silid. Dumikit ako sa malamig na pader ng banyo. Doon sa kais sa isang sulok na alam kong hindi abot ng lente ng CCTV sa labas ng pintuan. Opo ate, nandito ako sa labas, sa may scaffolding. Huwag kang maingay, baka mapansin ng ibang guards. Mahinang sagot ni Emong mula sa kabilang panig ng ventilation window. Ang boses niya ay nanginginig sa takot, pero ramdam ko ang bigat ng pagsisisi sa bawat salitang binibitawan niya. Emong, kailangan mong tulungan ng ate. Hindi ako baliw, alam mo yan? Ginamit nila ang pangalan ko para sa mga substandard na materyales. Pakiusap ko habang pilit na inaabot ang maliit na siwang ng bintana. Ang aking 8 buwang tiyan ay sumasabit sa gilid ng lababo. Isang paalala na bawat segundo ng pananahimik ko ay panganib sa buhay ng anak ko at sa mga taong titira sa gusaling ito. Actually, ate, marami na rin ang nagbubulungan sa baba. Si Ate Viring, yung head ng mga babaeng kargador, napansin niya na iba ang kulay ng semento na dumarating tuwing gabi. Masyadong maputi. Parang maraming halo na buhangin. Sabi ni Emong. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Yun na nga. Sa building science, kapag masyadong mataas ang ratio ng buhangin sa semento, nawawala ang tensile strength ng istruktura. Ang gusaling ito ay hindi shelter. Ito ay isang higanteng kabaong na gawa sa semento. Emong, makinig ka sa akin. Sabihin mo kay Ate Viring, kailangan ko ng sample ng sementong ginagamit nila. Kahit isang dakot lang na nakalagay sa plastic. At kung maaari, kunin niyo ang mga delivery receipts na itinapon sa basurahan sa likod ng warehouse. Utos ko. Ang utak ko ay mabilis na nagtatrabaho, binabalikan ang bawat blueprint na iginuhit ko. Alam ko kung saang bahagi ng building ang pinakamahina. Susubukan namin, ate. Pero mag-inat ka. Si Camille, halos siya na ang reyna dito, palaging nakabuntot kay Sir Julian. Babala ni Emong bago ko narinig ang marahang pagdausdos niya pababa sa bakal na plansa. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa ibaba. Mula sa aking kinalalagyan sa ika-10 palapag, tanaw ko ang buong construction site na naliliwanagan ng mga dambuhalang floodlights. Nakita ko ang isang pamilyar na figura, si Julian. Nakasuot siya ng kanyang white hard hat. Ang asawa ko na dati ay tinitingala ko bilang simbolo ng integridad. Pero sa tabi niya, nakapulupot ang braso ni Camille. Nagkatawanan sila habang may tinitingnan sa isang tablet. Nakita ko kung paano hinaplos ni Julian ang pisngi ni Camille. Isang haplos na puno ng pagtatraidor. Ang bawat tawa nila ay tila ba tunog ng mga pako na ibinabaon sa aking puso. Doon ko na-realize na ang pagkakakulong ko rito ay hindi para sa kaligtasan ko, kundi para magkaroon sila ng kalayaang magpakasasa sa nakaw na yaman. Basically, ang bawat father na nakapaligid sa akin ngayon ay saksi sa aking pagiging martir. 10 taon. 10 taon kong itinayo ang pangalan ni Julian. Ako ang nagpuyat sa mga rendering, ako ang nag-compute ng mga structural loads, pero noong dumating ang pagkakataong kailangan niyang pumili sa pagitan ng danggal at ng pera ni Camille, itinuring niya akong isang error na kailangang i-delete sa system. Napahawak ako sa aking tiyan nang makaramdam ako ng isang malakas na sipa. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong ko habang tumutulo ang luha na mabilis ko ring pinahid. Ang pundasyon ng buhay natin ay hindi itatayo sa kasinungalingan. Bubuhayin kita ng may dangal, kahit kailanganin kong gibain ang buong mundong ito. Kinuha ko ang isang maliit na piraso ng uling mula sa gilid ng hindi patapos na pader. Sa likod ng pinto ng banyo, sinimulan kong iguhit ang structural map ng building mula sa aking memorya. Bawat code, bawat batch number ng bakal na alam kong pinalitan nila, itinala ko. Kung ang pader na ito ang aking kulungan, gagawin ko itong aking notebook ng katarungan. Biglang narinig ko ang kalantog ng mga susi sa labas ng pinto. Mabilis akong lumabas ng banyo at humiga sa matigas na kutson,
Nagkukunwaring mahimbing ang tulog. Bumukas ang pinto. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Camille ang unang pumasok sa silid, sumasakal sa amoy ng alikabok at simento. Naramdaman ko ang anino nila na nakatayo sa paanan ng aking kama. Tignan mo siya, Julian. Napaka-peaceful. In her mind, she's still the star architect. Mapang-uyam na bulong ni Camille. Hayaan mo na siya. After the inauguration next week, we'll move her to the facility in Manila. Basically, she'll be out of our hair forever. Sagot ni Julian. Ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi. Parang pinag-uusapan lang nila ang isang kagamitang kailangang i-dispose. Siguraduhin mo lang na hindi siya makakausap ng mga investors bukas, Julian. Malaki ang nakataya dito. Huling hirit ni Camille bago ko narinig ang muling paglock ng pinto. Nang muling tumahimik ang paligid, iminulat ko ang aking mga mata. Ang bawat salita nila ay parang lason na lalong nagpapatibay sa aking paninindigan. Inauguration, next week. Mayroon na lamang akong 7 araw para patunayan na ang reynang ikinulong nila ay may hawak na higit pa sa lapis at papel. Mula sa ventilation window, may narinig akong mahinang kaluskos. Isang maliit na plastic bag ang dahan-dahang inihulog ni Emong sa sahig ng banyo. Mabilis ko itong kinuha. Sa loob niyon ay ang sample ng maputing semento at isang lukot na resibo. Tumingin ako sa salamin. Ang Angelica Soriano na nakikita ko ay hindi na ang pagod na buntis na handang umiyak. Ang nakikita ko ay ang architect na handang mag-demolish ng isang bulok na pamilya upang magtayo ng isang matibay na katotohanan. Lesson learned, Julian, ang pader na ginawa mong kulungan ko ay siya ring pader na may tenga, at ang mga tenga na iyon ay handa ng sumigaw ng hustisya. Ate, bilis, kunin mo ito bago pa mag-ikot ang headguard. Ang bulong ni Emong mula sa kabilang panig ng ventilation window ay tila ba isang hangin ng pag-asa sa gitna ng nakakasuffocate na alikabok na model unit. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay sa siwang ng bintana. Naramdaman ko ang malamig at matigas na bagay na nakabalot sa plastik. Isang lumang smartphone. Gasgas na ang screen pero sapat na. Upang maging bintana ko sa mundong, pilit nilang itinatago sa akin. Nandun na ang lahat ng kailangan mo, ate. Ginamit ko ang access card ko para makapasok sa admin office kagabi habang tulog ang mga anino ni Camille. Ingatan mo yan? Huling sabi ni Emo bago ko narinig ang marahang yabag ng kanyang pag-alis. Mabilis akong pumasok sa banyo at naupo sa sahig. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng screen, ang bawat dokumentong nakikita ko ay tila ba mga uod na kumakain sa aking kaluluwa. Inakala ko na ang pagnanakaw sa aking disenyo at ang pagkakakulong ko rito ang pinakamalalang bagay na magagawa ni Julian. Ngunit nagkamali ako. Ang kasakiman ay walang hangganan, lalo na kapag hinaluwar ito ng kawalan ng puso. Tumambad sa akin ang isang scan ng dokumento mula sa isang malaking insurance company. Life insurance policy sa ilalim ng pangalan ko, Angelica M. Soriano. Ang petsa ng pagkakalagda, 2 linggo lang ang nakalilipas. Ang beneficiary, Julian Soriano. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga daliri. Ang halaga ng aking buhay ay naging 50 milyong piso sa paningin ng asawa ko. Pero ang mas nakakapanginig ng laman ay ang kalakip na psychiatric report mula sa isang Dr. Mendoza, ang doktor na sinasabi ni Julian na gagamot sa akin. Ayon sa report, ako ay may severe suicidal tendencies due to postpartum psychosis and professional failure. Napahilig ako sa pader. Ang aking hininga ay naging mabilis at mababaw. Doon ko naintindihan ang buong arkitektura ng kanilang plano. Hindi lang ako basta itatapon sa isang facility sa Manila. Julian is building a stage for my death. Isang aksidente o isang pagtalon mula sa ika-10 palapag ng gusaling ito. Ang gusaling sinasabi nilang mali ang pagkakakompute ko. Kapag namatay ako, hindi lang mawawala ang nag-iisang saksi sa kanilang dumi. Makukuha pa ni Julian ang milyon-milyong insurance para pambayad sa mga utang ni Camille. Actually, Julian, be professional. Bulong ko sa dilim, ginagaya ang mapang-aping tono ni Camille habang ang mga luha ko ay kusa ng bumubuhos.
Ang bawat sipa ng anak ko sa aking sinapupunan ay tila ba nagpaparamdam ng matinding takot. Isang matinding habag ang lumamon sa akin. 7 taon kaming naghintay sa baby na ito. Pinaglaban ko ang bawat heartbeat niya sa gitna ng mga komplikasyon nung unang trimester. Pero para kay Julian, ang anak namin ay hindi pamilya. Ito ay isa lamang timing mechanism para sa kanyang susunod na transaksyon. Basically, itinatayo ni Julian ang sarili naming kaba. Gamit ang substandard na semento at mga peking pirma. Ang asawang inalayan ko ng 10 taon ng pagsisilbi ay siya palang taong nagbibilang ng araw bago ako tuluyang maging isang payout sa kanyang bank account. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ang mga email threads ni na Julian at Camille. Doon ko nakita ang huling piraso ng puzzle. Camille's father is the owner of Lopez Construction Supplies, ang mismong kumpanyang nagsusupply ng mga kalawangin at manipis na bakal na ikinakabit nila sa floor 4 hanggang floor 10. Julian was siphoning funds into Camille's family business and in return, binibigyan siya ni Camille ng kapangyarihan at karangyaan na hindi ko maibigay bilang isang hamak na tagaguhit. Naramdaman ko ang matinding udyok na sumigaw na basagin ang bawat salamin sa silid na ito, pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ako pwedeng maging emosyonal. Yon ang inaasahan nila. Yon ang kailangan nila para maging totoo ang kanilang fake medical reports. Inayos ko ang aking upo, pilit na pinapakalma ang tibok ng aking puso. Hingang malalim, Angie. Bulong ko habang hinihimas ang aking tiyan. Hindi ka pwedeng bumigay. Ikaw ang architect ng kalayaan nyo ng baby. Mabilis kong kinunan ng litrato ang bawat email, ang insurance policy at ang mga delivery receipts gamit ang burner phone. Isinesend ko ang bawat isa sa isang private cloud account na tanging ako lang ang nakakaalam. Bawat upload successful ay tila ba isang pako na iniaalis ko sa sarili kong kabaong. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang isang tunog na hindi ko inaasahan sa oras na ito ng gabi. Ang tunog ng susi na pumapasok sa lock ng aking pinto. Mabilis akong tumayo, muntik nang mawala ng balanse dahil sa bigat ng aking tiyan. Isinilid ko ang burner phone sa loob ng punda ng aking unan at mabilis na lumabas ng banyo. Dumapa ako sa kama at nagkunwaring natutulog. Tanging ang mabilis na pintig ng aking leeg ang nagtataksil sa aking kaba. Bumukas ang pinto. Hindi bumukas ang ilaw, pero naramdaman ko ang mabigat na yabag ng sapatos ni Julian. Lumapit siya sa gilid ng aking higaan. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay humahalo sa lamig ng aircon. Naramdaman ko ang kanyang titig na nanunuot sa aking likuran, dahan-dahan niyang hinaplos ang aking buhok. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng payapa, pero ngayon ay nagpapatayo ng bawat balahibo sa aking balat. Angie? Gising ka ba? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila ba nag-aalala. Pero alam ko na, ang bawat salita niya ay bahagi na ng isang madugong script. Patawarin mo ako, pero kailangan nating gawin ang tama para sa bata. Malapit na, Angie. Malapit ka nang makapagpahinga. Narinig ko ang pagbukas ng drawer sa gilid ng kama. Ang lugar kung saan ko itinago ang ilang sample ng substandard na semento na binigay ni Emong. Nanigas ang aking buong pagkatao. Kung makikita niya yon, tapos na ang laro ko bago pa man magsimula ang inauguration. Narinig ko ang marahas na paghila ni Julian sa drawer. Ang bawat kalansing ng mga gamit sa loob ay tila ba tulog ng hatol sa aking bitayan. Nakapikit ako. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng aking talukap, habang ang bawat hibla ng aking pandinig ay nakatutok sa bawat paghinga ni Julian sa tabi ko. Saan galing to? Ang boses ni Julian ay parang semento, mabigat, tuyo, at puno ng namumiong pot. Naramdaman ko ang pagyugyug niya sa aking balikat. Hindi na ito ang malambot na haplos ng isang asawa. Ito ay ang marahas na kalog ng isang taong huling nakatuklas ng isang lihim. Angie! Gising! Huwag mo akong dumaan sa acting mo! Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, nagkukunwaring lito at galing sa mahimbing na tulog.
Tumambad sa akin ang mukha ni Julian na naliliwanagan lamang ng liwanag mula sa hallway. Hawak niya ang maliit na plastic bag ng substandard na semento na ibinigay sa akin ni Emong. Julian, anong oras na? Mahina kong tanong, pilit na pinapaos ang aking boses. Actually, don't give me that bullshit, Angie. Basically, sino ang nagbigay sa'yo nito? Sigaw niya habang ipinapakita ang plastic bag sa mukha ko. May nakapasok ba rito? Sino ang traidor na tumutulton sa'yo? Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso para kay Emong. Kapag nalaman ni Julian na ang pinsan ko ang nagbibigay sa akin ng mga sample, hindi lang trabaho ang mawawala sa bata, posibleng pati buhay nito ay malagay sa panganib sa ilalim ng kamay ng mga tauhan ni Camille. Wala akong alam dyan. Pilit kong sabi habang umaatras sa dulo ng kama, niyayakap ang aking tiyan. Baka naiwan niya ng mga trabahador nung tinatapos ang unit na to? Julian, natatakot ako. Bakit ka ba sumisigaw? Biglang bumukas ang ilaw sa silid. Pumasok si Camille, suot ang kanyang kulay asul na silk robe, may hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa akin. Actually, Julian, I saw Emong near the scaffolding earlier. Sabi ng head guard, panay daw ang tambay niya sa bandang ventilation window ng unit na to. Malamig na sabi ni Camille. Lumapit siya sa amin at tiningnan ang plastic bag. Basically, our little architect is building a case, isn't she? Emong? Ang boses ni Julian ay naging mas katakatakot. Ang pinsan mo? Kaya pala palagi siyang nagbo-volunteer sa shift dito sa taas. Huwag! Julian! Walang kinalaman si Emong! Sigaw ko, pero alam kong sa bawat pantatanggol ko, lalo ko lang ibinibigay ang ebidensya laban sa kanya. Head guard! Sigaw ni Julian sa kanyang radyo. Dali niyo si Emong sa admin office, now! Tell him we found some missing equipment in his locker. Nanigas ang buong pagkatao ko. Missing equipment? Gagamitin nilang dahilan ang pagnanakaw para tuluyan ang patahimikin si Emong. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari yon. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong gamitin ang mismong script na isinulat nila para sa akin. Bigla akong tumayo at nagsimulang tumawa ng malakas, isang tawang puno ng pait at wad na pagkabaliw. Marahas kong ginulo ang aking buhok at itinuro ang mga pader ng silid. Ang pader! Julian, nagsasalita ang mga pader! Tili ko, pilit ko nilalalakasan ang boses hanggang sa pumiyok ako. Sabi nila, guguho ang lahat. Sabi nila, ang baby ko ay kukunin ng mga anino. Ang sementong yan ay abo ng mga taong mamatay. Napatigil si Julian. Nagkatinginan sila ni Camille. Nakita ko ang panandaliang pag-aalinlangan sa mga mata ni Julian. Ito ang gusto niya, di ba? Ang magmukha akong baliw? Sige. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagandang performance ng buhay ko. Look at her, Julian. Basically, she's losing it na talaga. Bulong ni Camille. Pero ramdam ko ang kaba sa kanyang boses. Angie, tumahimik ka. You're being hysterical. Sigaw ni Julian. Pilit akong pinaupo pero napumiglas ako. Multo! May multo sa likod ni Camille. Sigaw ko habang itinuturo ang kawalan. Hinihila nila ang mga bakal. Julian, ang insurance, ang 50 milyon. Gusto niyo akong patayin? Napatitig si Julian sa akin nang marinig niya ang tungkol sa insurance. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na alam ko na ang tungkol doon. Mabilis na lumapit si Camille at hinarap ako. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Actually, you are more dangerous than I thought, Angie. Bulong ni Camille, ang kanyang boses ay puno ng nanggagala iting galit. Inumin mo to, to calm your nerves. Inabot niya sa akin ang baso ng tubig na kanina pa niya dala. Nakita ko ang maliit na puting latak sa ilalim ng baso. Hindi yon asukal. Alam ko ang amoy ng sedative na ginagamit sa mga pasyenteng may matinding anxiety. Gusto nila akong patulugin ng tuluyan para hindi ako makagawa ng eksena habang inaasikaso nila si Emong sa baba. Ayoko! Lason yan! Sigaw ko, pilit kong itinatabig ang baso, pero mas malakas si Julian.
Hinawakan niya ang aking panga ng napakahigpit sapat na para dumanas ako ng matinding hapdi. Actually, Angie, we are doing this for your safety. Basically, kailangan mo itong inumin para hindi ka na makasakit ng sarili mo. Malamig na sabi ni Julian habang pilit na ibinubuhos ang tubig sa aking bibig. Nagpumiglas ako, pilit kong isinasara ang aking lalamunan. Pero ang kalahati ng tubig ay pumasok na sa aking sistema. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking mga kamay at ang dahan-dahang pagbigat ng aking mga talukap. Julian? Ang baby! Bulong ko bago tuluyang lumabo ang aking paningin. Ang huling narinig ko bago ako, tuluyang lamunin ng dilim ay ang boses ni Camille na nag-uutos sa intercom. Actually, throw Emong out of the sight. Make it look like he resisted arrest for theft. Basically, clean up the mess. Panginoon ko, tulungan niyo po si Emong. Huwag niyo pong hayaang mamatay ang katotohanan kasabay ng pagtulog ko. Ramdam ko ang pait ng gamot na dahan-dahang gumagapang sa aking lalamunan. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang boses na sumisigaw, "Huwag kang lulunok ng buo, Angie." Ginamit ko ang huling lakas ng aking dila upang ipitin ang kalahati ng tableta sa ilalim ng aking bagang, habang ang tubig ay pilit kong hinahayaang umagos sa gilid ng aking labi patungo sa punda ng unan. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking katawan, ang dahan-dahang paglayo ng mga boses ni Julian at Camille. Nanatili akong nakapikit, pinipigilan ang pang-ininig ng aking mga kamay habang naririnig ko ang kanilang mga yabag palayo sa aking kama. Actually, Julian, that should keep her quiet for at least 8 hours. Basically, sapat na yon para maayos natin ang gulo kay Emong at ma-delete ang lahat ng file sa admin computer. Narinig kong bulong ni Camille bago tuluyang sumara ang pinto. Nang marinig ko ang tunog ng lock, mabilis akong dumilat. Kahit umiikot ang paligid at tila ba hila-hila ko ng antok sa kailaliman, pilit akong gumapang patungo sa banyo. Isinuka ko ang natitirang tableta at dinaluhan ng mabilis na pag-inom ng tubig mula sa gripo. Ang bawat patak ng tubig ay parang sampal na nagpagising sa aking diwa. Kinuha ko ang maliit na bote ng pabango na walang laman mula sa aking bag. Nilagyan ko ito ng tira-tirang tubig mula sa baso ni Camille, ang tubig na may bakas ng sedative. Yan ang ebidensya ko na sinusubukan nilang lasunin ang asawa at ang magiging apo ni Lolo Mario. Hindi niyo ako mapapatulog. Bulong ko habang nanginginig ang aking mga daliri. Ang pundasyon ng hustisya ay hindi kailanman itatayo sa katahimikan. Mabilis kong kinuha ang burner phone mula sa punda. Nanginginig ang aking paningin habang binubuksan ang messaging app. Alam kong hindi na ako makakaasa kay Emong sa ngayon. Kailangan ko ng bagong kakampi. Hinanap ko ang numero ni Ate Viring, ang head ng mga babaeng kargador na madalas kong bigyan ng pagkain noon sa site. Ate Viring, si Ma'am Angie ito. Nakakulong ako sa model unit. Pinapalitan nila Julian ang semento at bakal. May lason ng gamot na binibigay nila sa akin. Pakisabi kay Emong, iligtas ang sarili niya. Ang blueprints ng substandard sections ay nasa likod ng pinto ng banyo ko. Kunin niyo. Pinindot ko ang send. Ang bawat bar ng signal sa screen ay tila ba nagtatakda ng aming kaligtasan. Nang lumabas ang message sent, mabilis kong itinago ang phone sa loob ng butas ng kisame sa banyo. Isang panel na alam kong maluwag dahil ako mismo ang nagsuri ng unit na ito nung itinatayo pa lang. Hindi pa lumilipas ang isang oras, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Julian pero hindi na si Camille ang kasama niya. Isang lalaking nakasuot ng puting coat, may dalang leather bag at malamig na mga mata. Si Dr. Mendoza. Actually, Doc, as I mentioned on the phone, basically naghahallucinate na siya. Sinasabi niya na may multo sa mga pader at balak namin siyang patayin para sa insurance. Sabi ni Julian habang itinuturo ako. Lumapit sa akin si Dr. Mendoza. Hinawakan niya ang aking pulso at tiningnan ang aking mga mata gamit ang isang maliit na flashlight. Pilit kong pinanatiling matigas ang aking katawan, pilit na ipinapakita ang epekto ng gamot na pilit nilang ipinainom. Mrs. Soriano, can you hear me? Basically, I'm just here to check on you and the baby, sabi ni Dr. Mendoza sa isang mechanical na boses. Hindi ako sumagot. Tumitig lang ako sa kawalan, nagkukunwaring wala sa sarili.
Inilabas ng doktor ang isang syringe mula sa kanyang bag. Actually, Julian, she is showing signs of acute paranoid schizophrenia exacerbated by her pregnancy. Basically, she is a danger to herself and the infant. Kailangan natin siyang isedate ng mas matindi para sa transfer bukas, hatol ni Dr. Mendoza. Naramdaman ko ang matulis na dulo ng karayom na tumama sa aking balat. Ang lamig ng likido na pumasok sa aking ugat ay mas masahol pa sa kamatayan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kayang pigilan ang pagdilim ng aking paningin. Ngunit bago ako tuluyang mawalan ng malay, nakita ko ang pag-vibrate ng cellphone ni Julian sa ibabaw ng lamesa. Isang notifikasyon mula sa security system. Unauthorized access in Warehouse B. Female workers detected. Mumiti ako sa loob-loob ko. Ang aling-awngaw ng katotohanan ay nagsisimula na. Hindi man ako makasigaw. Ang mga kalyadong kamay ni Ate Viring at ng kanyang grupo ang siyang magiging boses ko sa gitna ng kadiliman. Cliffhanger. Isinara ni Dr. Mendoza ang kanyang bag at hinarap si Julian. The evaluation is complete, Mr. Soriano. In the eyes of the law, basically, ang asawa mo ay baliw na. You have the full authority now. Bawat patak ng swero sa aking ugat ay tila batunog ng orasan na nagbibilang ng aking huling hantungan. Ang aking katawan ay tila nakalutang sa gitna ng ulap dahil sa tindi ng sedative na itinurok ni Dr. Mendoza, ngunit ang aking isipan ay nananatiling gising. Isang arhitektong pilit na binubuo ang gumuguho niyang pangarap sa gitna ng kadiliman. Mula sa maliit na siwang ng aking bintana sa ikasampung palapag, naririnig ko ang mahinang ingay ng mga heavy machinery sa ibaba. Pero sa pagkakataong ito, may kakaibang ritmo ang kalantog ng mga bakal. Alam ko ang tunog ng trabaho ni Ate Viring. Alam ko ang tunog ng mga kalyadong kamay na hindi sumusuko sa pagod. Sa loob ng Warehouse B, malayo sa mga mata ng mga head guards na kasabot ni Camille, mabilis na kumikilos ang grupo ng mga kababaihan. Si Ate Viring, na may suot na kupas na reflector vest, ay mabilis na nag-aayos ng mga sako ng semento. Actually, basically, ang sabi ni Ma'am Angie, tignan nyo ang batch code sa gilid ng sako. Kapag may tatak na XC, yan ang substandard, bulong ni Ate Viring sa mga kasama niya. Bit-bit ang kanilang mga lumang smartphone, kinuhaan nila ng litrato ang bawat sako ng maruming semento at ang mga kalawangin na bakal na sadyang itinago sa ilalim ng mga bagong pintura na beam. Ang bawat click ng kamera ay parang tunog ng katarungang dahan-dahang gumagapang mula sa putikan ng kuntruang. Ate Viring, nandyan na si Camille! Babala ng isang trabahador. Mabilis nilang itinago ang mga sampol ng semento sa loob ng kanilang mga lunchbox at nagkunwaring abala sa paglilinis. Pumasok si Camille. Suot ang kanyang puting hard hat na tila ba isang korona ng kasinungalingan. Actually, what are you women doing here? This area is restricted, hiyaw ni Camille. Ang tapang ng kanyang pabango ay humahalo sa amoy ng alikabok, isang kombinasyon na nakakasuka. Naglilinis lang po kami, ma'am. Utos po ni Sir Julian para sa inauguration bukas. Mahinahong sagot ni Ate Viring, kahit na ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa hawakan ng walis. Basically, bilisan nyo. I don't want any dirt on the floor when the governor arrives. If you fail, you're all fired. Madiing banta ni Camille bago tumalikod ng may taas no. Samantala, sa labas ng bakod ng site, nakatago si Emong sa ilalim ng isang lumang jeepney. Puno ng galos ang kanyang mukha mula sa pagkakaladkad sa kanya palabas kagabi. Pero ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi namatay. Inabot sa kanya ni Ate Viring ang isang maliit na plastic bag sa pamamagitan ng butas sa bakod. Emong, heto na ang mga sample. Dalhin mo yan sa lab ni Engriner Santos sa kabilang city. Siya lang ang mapagkakatiwalaan natin na mag-test nito nang hindi malalaman ni Julian. Bili ni Ate Viring. Naramdaman ko ang muling pagpintig ng aking tiyan. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa aking puson. Mahina kong daing. Sa gitna ng aking pagkakahiga, naramdaman ko ang pag-isa. Isang babaeng ikinulong sa sarili niyang disenyo, itinuring na baliw ng sariling asawa, at binilanggo ng pader na gawa sa dumi. Napatingin ako sa likod ng pinto ng banyo,
kung saan ko iginuhit ang structural map gamit ang uling. Ang bawat guhit doon ay simbolo ng 10 taon kong pananahimik. Julian thought he could build a life on top of my silence. He thought my pregnancy was a weakness he could exploit. Basically, he treated me like a temporary scaffold na pwedeng gibain kapag tapos na ang building. Patawarin mo ako, anak. Bulong ko habang tumutulo ang luha na mabilis ding natutuyo dahil sa lamig ng aircon. Hindi kita isisilang sa isang bahay na gawa sa kasinungalingan. Kung kailangang gibain ng nanay ang buong gusaling ito para lang maging ligtas ka, gagawin ko. Nabalik ang aking ulirat nang marinig ko ang muling pagpasok ni Julian. Sa pagkakataong ito, dala niya ang isang champagne bottle. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Actually, Angie, we have good news. The board decided to move the inauguration to tomorrow morning. Basically, advance ang settlement ng investors. Sabi ni Julian habang nagsasalin ng alak. Bukas, kapag tapos na ang ribbon cutting, itatakbo ka na namin sa Manila. Everything is set. You can finally rest. Tumingin ako sa kanya, pilit kong pinanatiling blanko ang aking mukha sa kabila ng nanggagala-iting galit sa aking dibdib. Bukas. Mayroon na lamang akong 12 oras. Julian? Ang baby? Mahina kong sabi, pilit kong ipinaparamdam ang aking pagkabaliw. Don't worry, the baby will be fine with us and Camille. Sagot niya, sabay haplos sa aking buhok na tila ba isa akong alagang hayop. Actually, basically, you should be thankful. We're giving you a way out of the guilt of your wrong designs. Pag-alis niya, mabilis akong gumapang patungo sa banyo. Kinuha ko ang burner phone mula sa kisame. Isang message ang bumungad sa akin mula kay Emong. Ate, confirmed, 40% sand ratio. The building is a death trap. Engineer Santos is issuing an emergency report. Handa na kami sa baba bukas. Naramdaman ko ang isang matinding sipa mula sa aking anak. Hindi ito sipa ng takot. Ito ay sipa ng isang mandirigmang handa nang makita ang liwanag. Julian, kami, Lolo Mario, i-celebrate nyo na ang huling gabi ng inyong kapangyarihan. Dahil bukas, ang arhitektong itinuring nyo na baliw, ang siyang magpapabagsak sa bawat haligi ng inyong kasamaan. Hating gabi na. Ang katahimikan sa loob ng ika-10 palapag ay binabasag lamang ng mahinang ugong ng kuryente mula sa mga spotlight sa labas. Ramdam ko ang unti-unting paghupa ng talab ng gamot na itinurok ni Dr. Mendoza kanina. Ang aking isipan ay parang isang computer na nagre-reboot. Mabagal, masakit, pero malinaw. Pilit akong bumangon mula sa matigas na kama. Ang bawat kilos ko ay may kasamang hapdi sa aking likuran. At ang bigat ng aking tiyan ay tila ba nagpapaalala na wala na kaming oras. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, napatingin ako sa walk-in closet ng model unit. Naalala ko ang napansin ko nung itinatayo pa lang ang bahaging ito, isang puwang sa likod ng baseboard na sadyang idinisenyo para sa mga utility wires, pero madaling gawing taguan. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa sulok ng closet. Gamit ang isang metal na pangkabit ng kurtina na nakuha ko sa banyo, pilit kong tinuklap ang isang tile sa sahig. Doon, tumambad sa akin ang isang maliit na digital safe. Nang ingginig ang aking mga daliri. Anong code ang gagamitin ni Julian? Sinubungukan ko ang petsa ng aming kasal, mali. Sinubong ko ang kaarawan niya, mali pa rin. Hanggang sa pumasok sa isip ko ang isang masakit na posibilidad. Itinuloy ko ang mga numero ng aming anniversary ni Camille, ang araw na nalaman kong nagsimula ang kanilang relasyon batay sa mga email na nabasa ko. Umatungal ang mahinang tunog ng pag-unlock. Bumukas ang safe. Inilabas ko ang isang makapal na asul na folder. Akala ko ay mga ebidensya lang laban sa akin ang nandoon, pero nang mabasa ko ang unang pahina, tila ba tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol kay Lolo Mario. Nakahain sa harap ko ang isang deed of assignment and transfer of shares. Ayon sa dokumento, inililipat na ni Lolo Mario ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kumpanya at ang kanyang mga personal na lupain kay Julian.
Ngunit nang tignan ko ang pirma ni Lolo Mario sa ibaba, naramdaman ko ang matinding panginginig. Bilang isang artist na sanay sa bawat detalye ng linya, alam kong ang pirmang yon ay hindi galing sa kamay ng isang matandang contractor. Masyadong diretsyo ang mga stroke, walang bakas ng panginginig na dulot ng arthritis ni Lolo Mario. Pinalsipika ni Julian ang pirma ng sarili niyang ama. Actually, Julian, basically, wala ka na talagang sinasanto. Bulong ko habang tumutulo ang luha ko sa dokumento. Hindi lang ako ang biktima rito. Si Lolo Mario, na buong akala ay pinoprotektahan niya ang danggal ng kanyang anak, ay dahan-dahan na palang kinakain ng sarili niyang dugo. Julian is planning a total hostile takeover. Kapag natapos ang inauguration bukas at nailipat na ako sa facility, wala na makakapigil kay Julian na patalsikin ang sarili niyang ama sa kumpanyang itinayo nito sa loob ng 3 dekada. Sa loob pa ng folder, nakita ko ang isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Julian at ng mga supplier ni Camille. Nakasaad doon na 30% ng kabuuang budget ng social housing ay direktang mapupunta sa isang offshore account sa pangalan ni Camille Lopez. Ang mga gawa sa pantalan ay titira sa mga unit na may 40% na halo ng buhangin, habang ang asawa ko at ang kanyang kabit ay magpapakasasa sa nakaw na yaman sa ibang bansa. Naramdaman ko ang isang matinding sipa mula sa aking anak. Isang sipa na puno ng galit at babala. Sa sandaling iyon, ang takot ko ay napalitan ng isang malamig at matalas na paninindigan. Biglang narinig ko ang mahinang kalantog ng susi sa labas. Napatigil ang aking hininga. Mabilis kong ibinalik ang folder sa loob ng safe at sinara ito. Pilit akong tumayo at mabilis na isinara ang pinto ng closet. Pero dahil sa bigat ng aking katawan at sa panghihina, natumba ang isang kahon ng mga tiles sa gilid. Nalikha nito ang isang matunog na ingay na umalingaw-ngaw sa buong unit. Bumukas ang pinto ng silid. Tumambad sa akin ang anino ng isang lalaking may hawak na flashlight. Inakala ko na si Julian ito, handa nang tapusin ang laro. Ngunit nang tumama ang liwanag sa kanyang mukha, nakita ko ang matatanda at pagod na mga mata ni Lolo Mario. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang lumang barong na tila ba galing sa isang mahabang pakikipagpulong. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa nakabukas na closet sa likuran ko. Angie? Anong ginagawa mo rito sa dilim? Ang boses niya ay malalim, puno ng pagdududa pero may bahid ng pagtataka. Sabi ni Julian, hindi mo na raw kilala ang palikid mo dahil sa iyong kondisyon. Pero bakit tila ba may hinahanap ka sa mga gamit ng anak ko? Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Hawak ko pa rin sa aking likuran ang metal na pangkabit ng kurtina. Ito na ang sandaling itinakda ng tadhana. Maaring ito na ang aking huling hantungan o ang simula ng pagguhunang tor ng mga Soriano. Tinitigan ko si Lolo Mario ng diretsyo sa mga mata. Walang bakas ng pagkabaliw, tanging ang apoy ng katotohanan. Dad, tinitignan niyo po ba ang mga pinipirmahan niyo? Mahina akong tanong. O baka naman tulad ko matagal na rin kayong pinapatay ni Julian sa loob ng sarili niyang mga banve? Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay tila ba isang pader na unti-unting nagkakaroon ng mga lamat. Sa labas, ang tunog ng dagat ng Cebu ay tila ba nagbabadya ng isang malakas na tsunami na sisira sa lahat ng kasinungalingan bukas ng umaga. Nanginginig ang mga kamay ni Lolo Mario habang itinutok niya ang flashlight sa akin. Ang liwanag nito ay tila isang mapanghusgang mata na nagnanais makita ang bawat butil ng pawis sa aking no. Sa loob ng 10 taon, ang lalaking ito ang naging simbolo ng bakal na disiplina sa pamilya Soriano. Siya ang pundasyon na akala ko ay hinding-hindi matitibay. Pero ngayong gabi, ang anino niya sa pader ay tila isang matandang punong malapit ng mabuwal. Dad, hindi po ako baliw. Panimula ko, pilit na pinatatatag ang aking boses sa kabila ng hapdi sa aking likuran. Baliw lang po ang naniwala sa asawa ko. Pero ang arkitekto na nasa harap niyo ngayon, amel niya kung kailan guguho ang isang istruktura. Dahan-dahan kong inabot ang asul na folder mula sa loob ng closet at iniharap ito sa kanya.
Actually, Julian told you na pinoprotektahan niya ang pangalan niyo. Pero basically, he's erasing you, Dad. Tignan niyo ang pirma sa deed of assignment na to. Kinuha ni Lolo Mario ang folder ng may pag-aalinlangan. Inilapit niya ang flashlight sa dokumento. Nakita ko ang dahan-dahang paglaki ng kanyang mga mata. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang pang-ininig ng kanyang mga daliri na may arthritis ay lalong tumindi habang hinahaplos ang makinis na stroke ng wad niyang pirma. Hindi ko pinirmahan ito. Bulong niya, ang boses niya ay basag na tila tuyong semento. Isang linggo na akong hindi makahawak ng maayos ng ballpen dahil sa sumasakit kong mga kasukasuan. Paanong... Pinansipikan ni Julian ang pirma niyo habang abala kayong pagtakpan ang mga dumi niya sa site. Madiin kong sabi. Dad, ang anak niyo ay hindi lang nakikipagrelasyon kay Camille. Nakikipagrelasyon siya sa kasakiman. Balak niyang ilipat ang lahat ng ari-arian niyo sa pangalan ni Camille bago pa man maisilang ang apo niyo. Basically, you are just a stepping stone for his grand exit. Naramdaman ko ang isang matinding sipa mula sa aking anak. Pero kasabay nito ay isang kakaibang paghigpit ng aking tiyan, isang madiin at mahabang hapdi na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng aking puson. Napahawak ako sa mesa, napapikit ng mariin. Angie, are you okay? Bakas ang tunay na pag-aalala sa boses ni Lolo Mario. Lumapit siya para alalayan ako. Kailangan niyo pong magdesisyon, Dad. Hingal kong sabi habang iniinda ang sakit. Bukas ng umaga sa inauguration, gagamitin ni Julian ang huling pagkakataon para ideklara akong baliw at kunin ang kumpanya niyo. Hahayaan niyo ba siyang itayo ang kanyang tagumpay sa ibabaw ng inyong pagkagapi? Bago pa makasagot si Lolo Mario, narinig namin ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa hallway. Ang boses ni Julian ay umaalingaw-naw na sa labas ng pinto. Actually, Kemi, everything is ready. Dad is already on our side. Basically, by noon tomorrow, the Soriano firm is ours, sabi ni Julian habang tumatawa. Mabilis na ibinalik ni Lolo Mario ang folder sa akin at itinuro ang banyo. Magtago ka, Angie! Now! Pumasok ako sa banyo at isinara ang pinto ng walang tunog. Sumilip ako sa siwang. Nakita ko si Julian at Camille na pumasok sa silid, bihis na para sa huling briefing ng investors. Dad, why are you here this late? Gulat na tanong ni Julian nang makita ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng kwarto. Lolo Mario stood tall, his old contractor face becoming a mask of stone once again. Just checking on Angie. Sabi mo ay hindi na siya kumakalma. I wanted to see it for myself. Actually, Dad, basically she's sleeping. Dr. Mendoza gave her a strong dose kanina. Pagsisinungaling ni Julian habang nakatingin sa akin sa kama o sa tumpok na mga unan na sadyang inayos ni Lolo Mario para magmukhang tao. Don't worry about her. Bukas, after the ribbon cutting, the ambulance will take her away peacefully. Naramdaman ko ang muling paghapdi ng aking tiyan. Sa pagkakataong ito, mas matindi. Braxton Hicks? O baka naman ang stress ay nagtitrigger na ng totoong labor? Kinadat ko ang aking labi para hindi makagawa ng tunog. Ang bawat sipsip ko ng hangin ay puno ng pait. Good. Malamig na sabi ni Lolo Mario. Siguraduhin mo lang na hindi ka magkakamali, Julian. Dahil kapag ang pundasyon ay may lamat, ang buong gusali ang magbabayad. Nang makaalis ang mag-ama, lumabas ako ng banyo hapong-hapo. Napaupo ako sa sahig. Hawak ang aking tiyan na tila ba tumitigas na parang bato? Angie, makinig ka! Bulong ni Lolo Mario habang nakaluhod sa harap ko. I will play along for now. Kailangan nating mahuli si Julian sa harap ng maraming saksi. Pero kailangan mong magpakatatag. Kaya mo pa ba? Para sa anak ko, Dad. Gagawin ko ang lahat. Sagot ko kahit na ang pawis sa aking noo ay dahan-dahan ang tumutulo. Sumapit ang bukang liwayway sa Cebu. Ang sikat ng araw ay tumama sa mga dambuhalang salamin ng ika-10 palapag. Mula sa aking kinalalagyan, narinig ko ang masiglang musika sa baba. Ang tunog ng selebrasyon para sa isang gusaling gawa sa dumi. Nakita ko si Camille sa baba, suot ang kanyang pulang dress,
Tila ba isang reyna na nagdidikta sa bawat galaw ng mga staff. Habang si Julian naman ay abala sa pakikipagkamay sa mga investors na mukhang kampanteng-kampante. Ngunit sa kalagitnaan ng paghahanda, bigla akong nakaramdam ng isang mainit na agos sa aking mga binti. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang panubigan ko. Julian! Julian, help! Sigaw ko ng malakas, hindi na iniisip ang pagtatago. Mabilis na bumukas ang pinto. Pumasok si Julian, ang mukha niya ay puno ng pagkairita dahil sa naantalang plano. Actually, Angie, not now. The governor is arriving in 30 minutes. Bulyaw niya. Julian, mangangganak na ako. Hikbi ko, pilit kong ipinapakita ang totoo kong sakit para mas lalong magpanik ang kanyang plano. Basically, this is a mess. Tili ni Camille mula sa pinto. Julian, we have to speed up the ceremony. Ribbon cutting now, then throw her in the van. We can't let the media see her like this. Naramdaman ko ang matinding sipa ni Mateo. Hindi ngayon, anak. Konti na lang. Habang kinakaladkad ako ni Julian patungo sa wheelchair, nakita ko ang pagtango ni Lolo Mario sa malayo. Ang bitag ay nakalatag na. Ang selebrasyong inihanda nila para sa kanilang tagumpay ay magiging entablado ng kanilang huling kahihiyan. Ang bawat pako, semento at bakal na ninakaw nila ay handa nang sumabog sa harap ng buong Cebu. Actually, Julian, bilisan mo. The ambulance is already at the back gate. Basically, kailangang wala na siya rito bago matapos ang ribbon cutting. Ang boses ni Camille ay parang matalas na huni ng sirena sa aking pandinig habang pilit akong isinasakay ni Julian sa wheelchair. Ramdam ko ang malagkit na basa sa aking mga binti. Ang aking panubigan na tuluyan ng bumigay. Ang bawat sapa ng aking anak ay tila ba isang mabilis na pagkatok, humihingi ng kalayaan mula sa mundong puno ng dumi. Angie, be quiet! Sumunod ka na lang! Bulyaw ni Julian. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis, hindi dahil sa pag-aalala sa akin, kundi dahil sa takot na mabulilyaso ang kanyang big day. Itinakbo nila ako patungo sa service elevator. Pero pagbukas ng pinto, hindi ang bakanting pasilyo ang bumungad sa amin. Nakatayo roon si Ate Viring kasama ang 10 babaeng kargador. Hawak nila ang kanilang mga pala at walis. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng semento. Actually, Sir Julian, basically sira po ang elevator. Malamig na sabi ni Ate Viring. What? Tabe! Emergency ito! Sigaw ni Camille. Emergency nga po, ma'am. Kaya dadalhin namin si Ma'am Angie sa harap kung nasaan ang maraming tao para humingi ng tulon. Sagot ni Ate Viring habang hinahawakan ng aking wheelchair at marahas na hinila ito mula kay Julian. Wait! No! Don't go there! Hiyaw ni Julian pero huli na. Sa dami ng mga manggagawang nakapalibot sa akin, wala siyang nagawa, kundi sumunod habang itinutulak ako ni Ate Viring patungo sa main lobby kung nasaan ang mga investors, ang media at ang mga manggagawa ng pantalan. Lumabas kami sa gitna ng malawak na entablado. Ang masiglang musika ay biglang huminto. Ang dambuhalang tarp na may mukha ni Julian at Camille ay tila ba naging isang nakakahiyang backdrop sa aking kalagayan? Nakita ko ang gulat sa mga mata ng mga reporters. Isang arkitektong buntis, pawis na pawis, at tila ba nag-aagaw buhay sa gitna ng selebrasyon. Umakyat si Julian sa entablado, pilit na nguminggiti sa harap ng mga kamera. Actually, ladies and gentlemen, basically, my wife is having a medical crisis. Her mental condition is affecting her pregnancy. Please, clear the way for the paramedics. Ito na ang sandaling itinakda. Sa kabila ng hapdi na tila ba hinihiwa ang aking katawan, pilit akong tumayo mula sa wheelchair. Inabutan ako ni Emong ng isang megaphone na nakatago sa ilalim ng kanyang vest. Hindi ako baliw! Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong site, bumasag sa katahimikan ng katedral ng kasinungalingan ni Julian. Ang tanging baliw dito ay ang lalaking nag-akalang itatayo niya ang kanyang tagumpay sa ibabaw ng buhay ng mga mahihirap. Itinaas ni Ate Viring ang isang sako ng semento, ang sementong may markang XC. Tignan niyo ito!
Ito ang ginamit nila sa floor 10. Halo ng buhain at dumi. Isang lindol lang, guguho ang mga bahay nyo. That's a lie! Fabricated ebidensya yan! Tili ni Camille habang pilit na inaagaw ang megaphone sa akin. Ngunit bago pa siya makalapit, lumabas si Lolo Mario mula sa likod ng entablado. Hawak niya ang asul na folder, ang ebidensya ng pagnanahaw ng kanyang sariling anak. Actually, Camille, it's not fabricated, sabi ni Lolo Mario. Ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding galit. Basically, Julian forged my signature to steal my own company. Hinarap ko na ang lab kanina. The steel and cement reports are official. This building is a death trap. Natahimik ang buong paligid. Ang mga manggagawa sa pantalan na dapat ay lilipat sa mga unit na ito ay nagsimulang mag-ingay, galit, hiya. Ang lahat ng emosyong pilit na itinago ni Julian ay sumabog na parang bulkan. Julian, how could you? Sigaw ng isa sa Mott's investors. Dad, no! Listen to me! Pagmamakaawa ni Julian, lumuhod siya sa harap ng kanyang ama, pero tinabig siya ni Lolo Mario. Hinarap ko ang mga kamera. Ang bawat salita ko ay parang huling pako sa kabaong ng kanilang career. I am Angelica Soriano. I designed this project for the workers of Cebu. But my husband and his mistress traded your safety for insurance payouts and offshore accounts. Ginamit nila ang pangalan ko, pero ngayon, ang pangalan ko rin ang tatapos sa kanila. Naramdaman ko ang isang matinding bugso ng sakit. Napaluhod ako sa entablado. Ah! Angie! Sigaw ni Emong at Ate Viring. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pagpasok ng mga pulis. Ang mga posas ay kumalansing, hindi sa aking mga kamay, kundi sa mga kamay ni Julian at Camille na pilit na tumatakas patungo sa parking lot. Pinanood ko ang pagguho ng kanilang tour ng kasinungalingan. Wala nang actually, wala nang basically. Ang tanging natira ay ang katotohanang nakabaon sa bawat tisa ng gusaling ito. Lesson learned, Julian. Bulong ko habang inaalalayan ako ni na Ate Vring patungo sa tunay na ambulans. Ang katarungan ay hindi itinatayo sa taas ng gusali, kundi sa tibay ng pundasyon ng iyong kaluluwa. Habang isinasakay ako sa sasakyan, naramdaman ko ang muling pagpintig ng aking tiyan. Isang huling sipa. Mateo anak, handa na ang mundo para sa'yo. Ang bawat tunog ng sirena ng ambulansya ay tila ba humahabol sa mabilis na pagpintig ng aking puso. Sa loob ng sasakyan, habang nakahiga ako sa matigas na stretcher, ang tanging nakikita ko ay ang naglalakihang mga ilaw ng kalsada ng Cebu na mabilis na dumadaan sa bintana. Ang hapdi sa aking puson ay hindi na lamang basta sakit. Ito ay parang isang lindol na nagnanais na wasakin ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Hinga ng malalim, Ma'am Angie. Malapit na tayo sa ospital. Bulong ni Ate Vering habang mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Ang kanyang mga palad ay magaspang, amoy, semento at pawis. Pero sa sandaling iyon, yon ang pinakamalambot na haplos na naramdaman ko sa loob ng maraming buwan. Ngunit sa gitna ng aking pakikipaglaban sa sakit, naririnig ko pa rin ang boses ni Julian mula sa labas ng aking ulirat. Kahit na nakaposas, hindi pa rin siya sumusuko. Sa kabilang sasakyan ng mga pulis na nakabuntot sa amin, alam kong kasalukuyan niyang ginagamit ang kanyang huling baraha. Pagdating sa Cebu Medical Center, ang paligid ay naging isang malaking kaguluhan. Nagkakagulo ang mga nurse at doktor, habang ang mga pulis ay pilit na pinapanatili ang kaayusan dahil sa dami ng media na sumunod mula sa site. Bago ako tuluyang ipasok sa delivery room, nakita ko si Julian na pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga autoridad sa hallway. Actually, you can't arrest me based on a crazy woman's testimony. Sigaw ni Julian, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital. Basically, my wife is mentally ill. Ang psychiatric report ni Dr. Mendoza is official. Everything she said at the site was part of her psychosis. Napatigil ang aking hininga nang marinig ko ang pangalan ni Dr. Mendoza. Ang lason na itinanim nila sa aking pangalan ay pilit pa rin nilang ginagamit para ibaon ng katotohanan.
Tiningnan ko si Lolo Mario na kasunod namin. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at matinding kahihiyan habang tinitingnan ang sarili niyang anak. Julian, stop it! Buliyaw ni Lolo Mario. Actually, basically, wala ka nang kawala. I already have the digital forensics expert sa kumpanya. Nalaman na namin na ikaw ang nag-utos kay Dr. Mendoza na pasipikahin ang records ni Angie. You're not just a criminal architect, Julian. You're a monster. Dad, listen! Camille has the contacts. Basically, if I go down, the Soriano firm goes down with me. Pagmamakaawa ni Julian. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa desperation. Naramdaman ko ang muling paghila ng sakit sa aking sinapupunan. Isang matinding contraction na tila bahudyat na ng aking huling pakikipagtuos. Isinara ang pinto ng delivery room, iniiwan ang sigawan at dumi ng mundong itinayo ni Julian sa labas. Sa loob ng puting silid, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin ay tila ba naging isang katedral ng katahimikan. Ang bawat doktor at nurse na nakapaligid sa akin ay hindi nakatingin sa akin bilang isang baliw, kundi bilang isang inang nag-aagaw buhay para sa kanyang anak. Kaya mo yan, Angie, isang malakas na push pa, sabi ng doktor. Pumikit ako ng mariin. Sa likod ng aking mga talukap, nakita ko ang lahat. Ang bawat puyat ko sa paggawa ng perspective drawings. Ang bawat lamat sa pader na sinubukan kong itago noon para lamang maging mabuting asawa. At ang 10 taon kong pananahimik sa ilalim ng anino ni Julian. Ang bawat contraction ay parang mga aftershocks na isang gumuho ng gusali. Ang pundasyon ng pamilya namin ay tuluyan ng nadurog at sa bawat pag-ire ko, inilalabas ko ang lahat ng pait, lahat ng galit, at lahat ng lason na itinurok nila sa aking buhay. Julian? Camille? Tapos na. Bulong ko sa gitna ng aking paghihirap. Biglang narinig ko ang isang mahina, ngunit matalim na tunog. Isang iyak, isang boses na mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw ni Julian sa labas. Isang buhay na mas matibay kaysa sa kahit anong semento na pinalitan nila ng buhangin. It's a boy, Angie. A healthy baby boy. Sabi ng nurse habang inilalapit sa akin ang isang maliit na sanggol na balot ng puting kumot. Nang maramdaman ko ang mainit at malambot na balat ng aking anak sa aking dibdib, lahat ng ingay sa labas ay naglaho. Ang takot na baka kunin nila ang anak ko. Ang pangamba na baka ideklara akong baliw. Lahat ay natunaw sa init ng kanyang bawat hininga. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang muling pagbukas ng pinto ng delivery room. Pumasok si Lolo Mario kasama si Emong. Ang mga mata ni Lolo Mario ay puno ng luha nang makita ang kanyang apo. Angie, safe na kayo. Mahinang sabi ni Lolo Mario habang hinahaplos ang aking noo. Actually, kinuha na ng NBI si Dr. Mendoza. He confessed. Julian and Camille are being transferred to the provincial jail right now. Inihanda na rin ni Emong ang lahat ng digital logs. Ang e-signature ni Camille ay naberipika na. Timitigan ko si Lolo Mario. Sa kabila ng tagumpay, ramdam ko pa rin ang bigat ng katotohanan. Ang pamilyang Soriano ay gumuho na. Ang mga toreng itinayo ni Julian sa ibabaw ng kasinungalingan ay isa na lamang tumpok ng abo at buhangin. Dad? Mateo! Bulong ko habang tinitingnan ng aking anak. Ang pangalan niya ay Mateo. Hindi siya magdadula ng pangalan ng isang traidor. Tumango si Lolo Mario, isang tahimik na pagtanggap ng huling hatol. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana ng ospital, nasilayan ko ang unang sinag ng araw na tumatama sa dagat ng Cebu. Ang bagyo ay lumipas na. Ang mga lamat sa aking puso ay hindi man agad mahihilom. Alam ko na ang bawat tisa ng aking bagong buhay ay itatayo ko na sa pundasyon ng katotohanan. Ang arkitektong inakala nilang baliw, na yon ay may hawak ng bagong blueprint. Ang blueprint ng isang malayang bukas para sa kanya at para sa kanyang anak. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng sariwang simento at bakal dito sa dauman ng Cebu ay hindi na nagdadala ng kaba sa aking dibdib. Sa halip, ito ay amoy ng isang bagong simula. Isang pundasyong itinatayo ng may katapatan at pag-asa.
Nakatayo ako sa gitna ng construction site ng Pundasyon ni Mateo, ang proyektong pabahay na kinuha ko muli matapos mabawi ang aking lisensya at danggal. Ma'am Angie, tapos na po ang quality test sa floor 5. Pasado ang lahat ng beams. Masayang ulat ni Ate Vering habang papalapit sa akin. Nakasuot siya ng bagong reflector vest at ang kanyang mukha ay nagnaningning sa pagmamalaki. Hindi na lang siya kargador na yon. Siya na ang aming Head of Material Supervision. Ngumiti ako at tumango. Salamat Ate Vering, yan ang kailangan natin. Walang shortcut, walang tipid. Ang bawat pamilyang titira rito ay dapat makatulog ng mahimbing dahil alam nilang matibay ang kanilang bubong. Hinaplos ko ang buhok ng maliit na batang lalaki na kasalukuyang nakaupo sa isang playpen sa loob ng aming pansamantalang opisina. Si Mateo. Isang taong gulang na siya, masigla, at may mga matang tila laging nagtatanong tungkol sa mundong ginagalawan niya. Siya ang aking inspirasyon sa bawat linyang iginuguhit ko sa aking blueprints. Actually, Angie, you were right. Ang katotohanan ay mas matibay pa sa pinakamahal na semento. Boses iyon ni Lolo Mario. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Bitbit ang isang maliit na laruan para kay Mateo. Matanda na siya, at bakas sa kanyang mukha ang pagod ng mga nagdaang buwan ng paglilinis sa dumi ng kanyang anak. Nag-retire na siya sa Soriano firm at inilaan ang natitirang yaman niya para pundohan ang aming community monitoring services. How is he, Dad? Tanong ko, ang tinutukoy ko ay si Julian. Huminga ng malalim si Lolo Mario. Basically, he's serving his sentence, 6 na taon para sa falsification at negligence. Si Camille naman, nadagdagan ng kaso dahil sa mga illegal offshore accounts. Sinusubukan ni Julia na sumulat sa iyo araw-araw, humihingi ng tawad. Gusto ka raw niyang makita. Tumingin ako sa malawak na dagat ng Cebu. Ang pait na dati ay sumasakal sa akin ay wala na. Pero ang sugat ay nananatiling paalala. Dad, pinatawad ko na siya para sa kapayapaan ng puso ko. Pero hindi ibig sabihin yon ay babalik ako sa kanya. Ang pundasyon na sinira niya, hinding-hindi na muling mabubuo. Ang buhay namin ni Mateo ay nakatayo na sa sarili naming lupa. Tinanggap ni Lolo Mario ang aking desisyon ng may paggalang. Nauunawaan niya na ang utang na loob ay hindi sapat na dahilan para manatili sa isang lason na relasyon. Bago matapos ang hapon, dumating si Emong dala ang mga bagong kagamitan para sa aming laboratorio. Si Emong na ngayon ay isa ng full-time safety officer. Ang pamilyang itinuring kaming baliw noon, na yon ay ang pamilyang katuwang ko sa pagbabantay sa kaligtasan ng ating bayan. Nakatayo ako sa balkona. Henang aming bagong opisina, tinitingnan ang paglubog ng araw. Hawak ko ang aking lapis at isang blankong papel. Nagsisimula na akong mag-drawing uli. Hindi para sa mga investors, kundi para sa isang pangarap na tahanan na ako mismo ang magpapatayo para sa amin ni Mateo. Ang bawat lamat sa aking nakaraan ay tinakpan ko na ng katarungan. Ang arhitektong dati ay ikinulong sa dilim. Ngayon ay ang siyang nagbibigay ng liwanag sa iba. Sapagkat natutunan ko na ang pinakamatibay na gusali ay hindi nasusukat sa taas nito, kundi sa lalim ng katotohanang nakabaon sa ilalim nito, malaya na ako. At sa pagkakataong ito, ang aking pangalan ay hinding-hindi na muling magiging pirma ng kasinungalingan. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling pahina ng kwento ni Angie. Ramdam kong tibok ng inyong mga puso sa bawat kabanata. Ang inyong galit kay Julian, ang inyong takot para kay Mateo, at ang inyong luha noong si Angie ay itinuring na walang saysay sa sarili niyang tahanan. Ang kwento ni Angie ay hindi lamang tungkol sa mga gusali at blueprints. Ito ay tungkol sa ating lahat na patuloy na bumabangon mula sa mga pagkawasak ng ating buhay. Salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pakikiramay. Aminin ko, habang isinusulat ko ang eksena sa inauguration kung saan hinarap ni Angie ang buong mundo ng may taas naramdaman ko rin ang hapdi at tapang sa aking dibdib. Ang kwentong ito ay para sa lahat ng mga inang pilit na pinatitahimik, sa mga asawang pinalalabas na baliw upang mapagtakpan ang dumi ng iba,
at sa bawat babaeng naniniwala na ang katotohanan ang siyang tanging magpapalaya sa atin. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging karma ni Julian at Camille sa loob ng rehas? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Angie, mapapatawad niyo rin ba si Lolo Mario sa kabila na pagiging bahagi niya ng sistemang umapi sa inyo? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Ibahagi ang inyong kwento at damdamin sa comment section. Nagluluto man kayo para sa inyong pamilya, nasa biyahe, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw, laging tandaan na may nakikinig sa inyo rito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pang puso ang maabot ng mensahe ng katatagan ni Angie. Maging matatag, mamuhay ng may dangal, at laging tandaan na kayo ang arkitekto ng inyong sariling tadhana. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at katarungan.